Agad na napako ang mga mata ni Adrian kay Celestine. Namumula at dumudugo ang ibabang labi nito. Napalingon siya sa dalawang taong nasa tabi nito, si Marcus, ang ex-fiancé ni Celestine, at si Bianca, ang stepsister ni Celestine. Alam niya agad kung sino ang may kagagawan. Celestine. Tawag niya. Lumapit siya at marahang hinawakan ang baba ni Celestine para matingnan ang sugat. Kita ang pag-aalala sa mga mata ni Adrian. Who did this to you? Wala sir, okay lang ako. Pilit na sagot ni Celestine, halatang nahihiya at naguguluhan. Bago pa siya makapagsalita ulit, sumabat si Bianca na nakataas ang kilay at nakangisi. So kakaawang. So mamampal. So laminasan. And so what? Like, she deserves it. Ang laki ang mga mata ni Adrian at bahagyang kumuyom ang kamao. Ramdam ang panginginig ng galit sa kanyang boses. How dare you touch her? Naglakad siya papalapit kay Bianca. Malamig ang titig. Napaatras si Bianca, halatang kinabahan pero nagpupumilit maging matapang. Adrian, don't act like you care. She's pathetic. She stole Marcus from me before, so I just gave her a taste of her own medicine. Shut up, Bianca. Tingit ni Celestine habang nangagalaiti sa galit. Adrian, huwag kang makialam. Singit ni Marcus. This is between them. Family matter too. Pangisi si Adrian, puno ng panliliit. Family matter. Hurting Celestine is never just a family matter. And don't forget, hindi na siya parte ng buhay niyo. She's under my protection now. At kung may mangyari pa ulit na ganito, you'll answer to me. Walang nagawa sina Marcus at Bianca, kundi ang mapatingin sa kanilang dalawa habang si Adrian dahan-dahang inalalayan si Celestine papunta sa kanyang kotse. Habang naglalakad, naramdaman ni Celestine ang init ng palad ni Adrian sa kanyang balikat at ang tibok ng puso niya'y bumilis. Bila ng sakit na nararamdaman niya, may kakaibang pakiramdam siyang unti-unting lumalapit sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya inasahan sa kanyang sariling boss. Habang pinapasok ni Adrian si Celestine sa loob ng kotse, nagbigay siya ng senya sa isa sa mga tauhan niya. Bilis na lumapit ito at tumango, alam na agad ang ibig sabihin ng boss. Make them pay. Lamig na bulong ni Adrian. Agad namang sumunod ang mga tauhan niya. Ilang minuto lang ang lumipas. Umalingaw-ngaw ang ingay ng sigawan at suntukan sa labas ng hospital. Si Marcus ang pinuruhan ng husto hanggang sa bumagsak ito at kailangang isugod sa hospital. Si Bianca naman ay halos hindi makakilos sa takot, nanginginig habang pinapanood ang mapangyayari. Samantala, sa loob ng kotse, maingat na nililinis ni Adrian ang sugat sa labi ni Celestine gamit ang bulak at alkohol. Does it hurt? Tanong niya, halatang nag-aalala. Medyo napatigil si Celestine, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Konti lang po, sir. Inipan ni Adrian ng marahan ang labi niya matapos lagyan ng ointment para mabawasan ang hapdi. Should have fought back, Celestine. Don't ever let anyone hurt you like that. Ramdam ni Celestine ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa kakaibang kaba at init ng loob niya habang naririnig ang boses ni Adrian na puno ng concern. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos, biglang nagsalita si Adrian. By the way, bakit ka nga pala nandito sa hospital? Are you sick? May nararamdaman ka ba? Halos lumuwa ang puso ni Celestine sa dibdib niya. Hindi alam kung paano sasabihin ang totoo. Pumunta siya sa hospital para magpa-check up dahil buntis siya. At higit sa lahat, ang ama ng dinadala niya ay walang iba kundi si Adrian. Pero hindi niya kayang aminin. Hindi pa ngayon. Ano kasi sir? Nag-iwas siya ng tingin, pilit nang ngumiti. May pinuntahan lang akong friend. May check-up siya, sinamahan ko lang. Sandaling natahimik si Adrian, nakatitig lang sa kanya na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. You're lying. Palamig pero banayad ang tono. Nanlamig ang pakiramdam ni Celestine, parang natunaw sa kinauupuan niya. Ay hindi po.
Totoo yon, sir. Unti-unting lumapit si Adrian. Halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. You know I don't like being lied to, Celestine. But fine. I'll let this pass for now. Pero tandaan mo, sooner or later I'll find out what you're hiding. Napatigil si Celestine. Kumakabog ang dibdib. Hindi niya alam kung mas natatakot pa siya o mas naa-attract lalo sa boss niya. Tahimik ang biyahe. Hindi masyadong nagsalita si Adrian, pero ramdam ni Celestine ang mga sulyap nito sa kanya mula sa manibela. Bago sila bumaba sa condo building, bigla itong nagsalita. Take a leave for a week. Focus on resting and healing. I'll take care of the work matters. Napangiti si Celestine kahit pilit. Salamat po, sir. Pagkapasok niya sa loob ng kondo, hindi niya napigilan ang sariling kiligin. First time kong makita si boss na ganito ka-concern. Pero agad ding napalitan ng bigat ang dibdib niya. Iniisip kung kaya ba niyang panindigan ang pagiging magulang ng mag-isa. Unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Paano kung hindi niya matanggap? Paano kung isipin niyang abala lang ako sa buhay niya? Biglang tumunog ang phone niya. Agad niyang kinuha. May message mula kay Adrian. Text me if you need anything. Don't hide your pain, Celestine. I'll be here. Napakagat siya ng labi. Hindi alam kung iiyak ba siya o kikiligin. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ng tiyan at ipikit ang mga mata. Maasang darating ang araw na makakaya niyang sabihin ang katotohanan kay Adrian na hindi lang siya basta empleyado, kundi siya ang magiging ina ng anak nito.